Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at magluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat na nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kapanganakan o pagsilang ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista na naunang ipinanganak ng 6 na buwan bago po ipinanganak si Hesukristo. At si Juan Bautista ang naging tinig, ang naging boses sa ilang upang ihanda ang daraanan ng Panginoon, ihanda ang mga tao sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya ngayong kapistahan ng kapanganakan ni San Juan, mahalaga po din na mapagtuunan natin ng pansin ang tanong ng mga dumalo sa pagbibinyag kay Juan Bautista. Mahalaga pong masagot din naman natin ito. Yung tanong ng mga tao, dahil si Juan Bautista ay ipinanganak sa dalawang matanda, si Elizabeth na matanda na, si Zacarias na matanda na rin. Sabi nga mga 80 years old o matanda pa nang ipanganak si Juan Bautista. Kaya po pwedeng maging tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Matanda na yung mga magulang niya. Pwede rin naman dahil nga si Juan Bautista ay naging tanda ng pagpapala para sa mga mag-asawa, kaya ang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? I'm sure, sa mga bata na naririto, marami din ang nagtanong nung kayo po ay makita o masilayan nung kayo ay karga-karga pa ng mga magulang ninyo.
magiging ano kaya ang mga batang ito? Kayo po ba na tanong nyo ba yan sa apo ninyo o sa anak ninyo na makita ninyo nung sila'y ipanganak? Magiging ano kaya ang batang ito? Ulitin ko po, no? Kay San Juan Bautista, nakita natin ang kasagutan sa tanong noon, magiging ano kaya ang batang ito? At nakita rin natin, no, sa mga pahayag ng Ebanghelyo na siya ay namuhay ng simple, pero siya ay naging matapang pagdating sa pagpapahayag ng mabuting balita. Naging matapang sa pagsasabi at pagsasabuhay ng katotohanan. Kaya nga, no, may isang kwento na hinarap niya si Herodes at sinabing, hindi tama na asawahin mo ang asawa ng kapatid mo. Ganun siya naging matapang. Pero paano nga ba siya naging ganon? Siyempre, malaking tulong yung paggabay ng kanyang mga magulang, si Zacarias at si Elizabeth, para lumaki siyang malakas. No, sabi dito, lumaki siyang malakas ang espiritu. So ngayon, sa pagdiriwang natin ng kanyang kapanganakan, dahil lahat naman tayo nagdiriwang ng birthday kada taon. So, ano bang masasagot natin kung magiging ano kaya ang batang ito? Pag lumaki na ba ang batang ito? Pag nag-asawa kaya ito, anong klaseng tatay kaya ito? Anong klaseng asawa kaya ito? Ang batang ito ba, mga batang naririto, magiging ano kaya paglaki? Yung mga bata dito kanina sa tabi, no, bago tayo nagsimula, maganda rin matanong magiging ano kaya ang mga bata dito sa ating parokya, dito sa Kamba, na hinahayaan lang maglaro, hinahayaan lang madungis, hinahayaan lang na magmurahan sila dito sa kapwa-bata nila? Magiging ano kaya ang mga batang ito na kung kausapin ng matatanda ay lagi na lang may mura? Kung kausapin ng mga matatanda ay talagang para bang hindi sila bata? Magiging ano kaya ang mga batang ito? Sana, no? Itong mga bata na naririto, na mga nagsisimba, yung tanong, magiging ano kaya kayo paglaki? Sa tingin niya ba? Ngayon ba, malinaw sa inyo yung pangarap ninyo? Malinaw ba sa inyo kung ano ang gusto nyong maging buhay pagdating ng araw? Hindi nyo ba naiisip? Hindi nyo pa iniisip? Maganda ngayon pa lang, no, mamulat na kayo na gusto mong maging mabuting tao. Gusto mong makasunod sa utos ng Diyos. Gusto mong magkaroon ng magandang buhay. Magandang buhay na sumusunod pa rin sa utos ng Diyos. So, kabilang sa pagdiriwang ngayon, bukod sa araw ng Maynila, nakikita din natin sa social media ang mga nakikita ng mga batang ito. Magiging ano kaya ang mga batang ito na lagi na lang tayong nakikipaglaban o kaya sumisigaw ng Pride Month? Magiging ano kaya ang mga batang ito na hindi alam kung ano ang kanyang kasarian? Lagay tayo ng lagay ng letra, no, ng LGBTQIA++. Kasi madudugtungan pa yan. Magiging ano kaya ang mga bata ngayon, no, na lumalaki na ang gusto, parehong babae ang magulang, parehong lalaki ang magulang. Magiging ano kaya ang mga bata ngayon, no, na mas gusto pang alagaan ng mga tao ang hayop kaysa sa mga bata? Anong masasagot natin? Hindi pa natin malalaman, no? Pero sana po sa gabay ng mga matatanda, sa gabay ng salita ng Diyos,
sa gabay ng simbahan, lalong-lalo na sa gabay ng mga magulang, magkaroon nawa ng magandang kinabukasan ang mga bata ngayon. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya.